Sa Nepal, isang batang babae ang hindi tumatapak sa lupa. Sa murang edad ay binabantayan ang kanyang bawat kilos. Bawal siyang lumabas at limitado lamang ang kanyang pagsasalita. Tila ba siya ay nakakulong? Pero alam mo ba, ang batang babaeng ito ay sinasamba bilang isang diyosa. Siya ay tinatawag na kumari o living goddess. Maging ang presidente at prime minister ng Nepal ay humahalik sa kanyang paa. Bakit nga ba ganun na lang nila pinapahalagahan ang isang kumari? At ano ba ang klase ng buhay ng batang itinuturing na diyosa? Totoo bang meron siyang tinatagong kapangyarihan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang living goddess ng Nepal. Sa Nepal ay isang sagradong tradisyon ang pagkakaroon ng kumari o living goddess. Ang kumari ay isang batang babae na sinasamba ng mga Hindu at Buddhist sa Nepal dahil sa paniniwalang sila ay reinkarnasyon ng sinasamba nilang diyosa na si Taleju Bawani. Naniniwala rin silang ang mga kumari ay nagtataglay ng kapangyarihan ni Taleju. Ayon sa paniniwala, bigla na lamang naglaho ang makapangyarihang diyosa na ito. Ngunit nagbitaw siya ng huling salita na siya ay sasanib sa isang batang babae sa tribo ng Newari. Taong 1757 AD nang nagsimula ang tradisyon ng paghahanap sa Kumari Goddess. Mayroong 12 Kumari Goddess sa Nepal. Ngunit bukod tangi ang tinatawag na Royal Kumari mula sa Kathmandu. Siya ang pinakasagrado at pinakaimportante sa lahat ng mga kumari. Sa ngayon, ang tinaguriang Royal Kumari ay si Trishna Shakya. 3 years old lamang si Trishna nung mapili siya bilang Royal Kumari taong 2017. Ayon sa mga deboto, ang isang kumari ay mayroong kapangyarihan na magbigay ng swerte, magpagaling ng may sakit at manghula ng kapalaran ng isang tao. Naniniwala sila na isang sulyap lamang ng kumari ay pagpapalain na sila. Ngunit naniniwala rin sila na kapag umiyak o tumawa ng malakas ang isang kumari, nagbabadya ito ng matinding karamdaman. Kapag ang kumari naman ay nanginig, nangangahulugan daw ito na makukulong ang taong nasa harapan niya. Sa kabilang banda, kapag humawak naman ito sa kanyang mata, nangangahulugan ito ng kamatayan. Lumalabas lamang ang kumari sa publiko tuwing may festival at napakaraming deboto ang pumupunta para lamang masulyapan o mabigyan ng pagpapala ng kumari. Sa katunayan, pati ang presidente at prime minister ng Nepal ay humihingi rin ng blessing at humahalik sa paa ng kumari. Pinaniniwalaan kasing ang blessing ng kumari ay nakapagbibigay ng kapayapaan at kasaganahan sa bansa. At alam nyo ba, bawal tumapak sa lupa ang mga kumari, kaya naman kahit saan sila magpunta ay buhat-buhat sila ng kanilang mga magulang o di kaya ay ang mga tagapangalaga. Bawal kasing masugatan ang mga kumari dahil kapag nangyari ito ay mawawala sa kanya ang pagiging diyosa, kaya naman doble ingat at alaga ang ibinibigay sa kanya. Ngunit alam nyo bang hindi panghabang buhay ang pagiging kumari? Kapag ang isang kumari ay tumuntong sa puberty o kapag sila ay mayroon ng buwanang dalaw, ay ito rin ang hudyat sa pagtatapos ng kanilang pagiging kumari. Matapos ang kanyang paninilbihan bilang isang kumari, babalik na siya sa kanyang pamilya upang mamuhay ng payak bilang isang pangkaraniwang bata. Ibig sabihin nito, maghahanap na naman sila ng bagong batang babae na siyang sasambahin nila. Sa kabila ng responsibilidad ng pagiging Kumari Goddess, para sa mga tao sa Nepal ay isa itong malaking karangalan. Kaya naman, tuwing darating na ang panahon upang mamili ng bagong kumari, maraming batang babae ang iniaalay ng kanilang mga magulang. At alam nyo ba, hindi basta-basta ang pinagdaraanan ng mga bata bago mapili. Bago tayo magpatuloy, nagustuhan nyo ba ang content natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes. Ang pagpili sa bagong kumari. Mahigpit ang pagpili sa susunod na Kumari Goddess. Ayon sa tradisyon, mga piling batang babae mula sa tribo ng Newari lamang ang maaaring maging kumari. Mga batang babae na may edad 2 hanggang 4 ang siyang pinagpipilian ng mga pari at kailangan ay pumasa muna sila sa istriktong pagsusuri o mas kilala sa tawag na Batis Lakshanas. Kailangan ay makapasa ang batang babae nang naaayon sa 32 perfections ng isang diyosa. Kabilang nga dito ay ang pagkakaroon ng itim na buhok at mata, makinis na kutis, maliliit na kamay at paa, walang sugat at marami pang iba. Matapos ito, mayroon din silang pagdadaan ng pagsubok sa templo. Kabilang sa mga pagsubok na ito, iiwanan
sila sa templo na napapaligiran ng mga patay na hayop. Ayon sa paniniwala, ang batang babae na hindi nagpakita ng takot ang karapat-dapat na maging kumari. Matapos mapili, ilalayo na sa kanyang pamilya ang kumari goddess. Sa loob ng ilang taon, ang mga caretaker ng templo ang magsisilbing pamilya niya. Araw-gabi din siyang pagsisilbihan ng kanyang mga kumarini. Sila ang magpapakain, magpapaligo at maniniguradong maayos na magampanan ng kumari ang kanyang mga tungkulin. Sa ngayon, maraming organisasyon ang nagpoprotesta laban sa tradisyon na ito sa Nepal. Ayon sa kanila, ang mga batang babaeng napipili bilang kumari ay nawawala ng normal na buhay bilang isang bata. Sa inyong opinyon mga ka-awesome, dapat lang bang ipagpatuloy ang tradisyon na ito? Pakilagay ang inyong mga opinyon sa comment section. This is your Kuya Dowell from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!